Mayo ang Panginoon. Noong nakaraang linggo ay pinagdiwang natin ang dakilang kamustahan ng banal na baka sa Jesus sa Domingo. At ang ikaapat na linggo ay ibinibigay natin sa pagdiriwang na pambansang linggo na nasusulat na salita ng Diyos, Biblia. Kapag sinabi yung ating salita ng Diyos para sa ating mga Pilipino, ang Katoliko, ibig sabihin niya, hindi lamang Biblia. Pag sinabi natin Biblia, yung nasusulat na salita ng Diyos. Kasi tatlong yung sabihin sa atin ng salita ng Diyos. Sa mga kapatid natin na hindi Katoliko, pag sinabi mo salita ng Diyos, isa lang yung ibig sabihin, Biblia. Sa atin, tatlo kapag sinabi natin salita ng Diyos. Ano pa yung pangalawa? Yung tinatawag natin ang kapangyarihan na magturo ang simbahan. Kung tawagan natin ay magisterium, teaching authority of the church. Kung di natin napapayag na yan yung salita ng Diyos. So, sa pamagitan ng mga dokumento na ipinahahayag sa atin. Katulad na halimbawa ng abortion. Kasi maliwanag ng nagdadala ng simbahan ang bawat ng abortion kahit na yung tinatawag natin contraception. Pangatlo, yung tinatawag natin sacred tradition. Yung banal na tradisyon. Hindi lahat ng tradisyon. Yung tinatawag na tayo banal na tradisyon. Katulad ng ibabaw ng alin na pagdiriwag natin yung Jubilee Year 2025 bilang 2025 taon ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. So, naging bahagi na ako ng kasaysayan ng mga mananampalataya kahit na panahon pa ng mga Hudyo 4,000 years ago o diyan na alin na nagdiriwang ng Jubilee pagpapasalamat sa mga biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Kaya noong unang panahon, yun ay 50 years. Kaya sabi ng simbahan, mahirap yun, every 50 years lang. Baka yung iba hindi makaabot. Kaya wala ako noong Second Vatican Council, ginawang 25 years. So tayo na yan ay naliliwag ng jubileo na may tema Pilgrims of Hope, manlalakbay na puno ng pag-asa. Pero pag nilay natin sa tinatawag natin sa salita ng Diyos ay yung nasusulat na salita ng Diyos. Yung Biblia. Bilang isang sakay, kapag pinag-usapan natin ang salita ng Diyos. Kaya makita ko natin mula sa unang pagbasa sa hanggang sa Ebanghelyo, sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Nehemiah, na kung saan ay binuklat yung banal na kasulatan kasama ko
Ezra. At doon inalaw yung mga itinuro sa mga tao, sa mga Israelita, noong lumang tipan na yung pagtuturo na ito ay hango sa tinatawag ng banal na kasulatan. Yung Old Testament. Sa Ebanghelyo yung natin nakita ngayon, binuksan rin ni Jesus. Yung banal na kasulatan nung siya ay pumasok sa sinagoga na Nazareth, Galilee. At yung ipinayo na sa akin ito ay binasa niya mula sa aklat ni Propeta Isaias. So ano yung maging bahagi ng ating paninilay? Dalawang. Una, yung bahagi na ibinayo ni Jesus na siya rin nakasulat mula sa aklat ni Propeta Isaias na pinupuspos ako ng Espiritu Santo upang ipahayag ang mabuting balita sa mga mukha. So, bahagi ho, yun din po yung paanyaya na nakita namin sa sulat ni San Pablo sa mga Korinto sa ikalawang pagbasa. Anong sabi nito? Na tayo ay tumanggap ng isang Espiritu sa bigyan. At yung Espiritu na yan ay nanatili, lalong-lalo na kapag tayo ay nagpapasa, nagninilay, nagdarasal, at binabago na nasusulat na salita ng Diyos. Kaya masakulat na sumasabi ng Espiritu ng Panginoon, kapag kayo ay may hawak ng Biblia ay binabasa niya, maliwanag yan na tayo ay pinupusimos ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga yung ating paanyaya, lalo-lalo na kapag sa pagdiriwang ng wala ng isa na pinawag natin, binabasa sa ating nga rin yung unang pagbasa, katulad doon kanina yung nasa aklat ng Propeta Nehemiah, yung Salmo Responsorio, yung ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga Korinto, yung Hallelujah, yung Ebanghelyo. So, kung mapapakinggan natin yan at mapagpapanilayan, hindi lang ko yung Ebanghelyo, kung siya nakatulong lang kayo sa Ebanghelyo at sa Homilia. Hindi yun. Maging bahagi nyo ng ating paninilay na pwede rin gamitin ng Diyos ang mga bagay na ito para makita natin kung ano yung mensahe niya para sa bawat isang kasama. Kaya po, niyanay sa simbahan na bigyan tayo ng bahagi ng banal na kasulatan mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan kasi hindi naman natin makukuha yan ng isang tipan. At pwede rin yung pagninilay natin ngayon ay iba kaysa sa pagninilay natin sa susunod na ika-4 na linggo sa susunod na taon. Kung tayo ay bibigyan pa ng Diyos ng pagkakataon. Pero yun ang mahalaga ko. Ngayon sa internet, mamaya mag-English ko ng Biblia kung may dalawa. Pero sa internet, sa Facebook, may nakikita rin kayo dyan. Sa may mga smartphone, pwede rin kayo magkaroon ng application. Pero nire-recommend ako yung awit@papuri.com. awit@papuri.com. Kasi doon nakalagay yung mga pagbasa natin everyday.
Yung sa buhay, pwede rin o. Dahil yung sa buhay, every Sunday lang. Pero yung awit at papuri na po, araw-araw nakananon po yung mga pagbasa. Pero yun yung paalayan sa atin. Isa po maliwanag na sumasabi ang Espiritu ng Panginoon ay sa pamamagitan na pagbabasa, pagninilay, panalangin ng banal na kasulatan. Pangalawa, yung ipinahayag ni Jesus, natupad ang bahagi na ito ng banal na kasulatan habang kayo nakikinig. So, pinapahayag ni Jesus na nagkakaroon ng kaganapan yung salita ng Diyos. Hindi lamang 2,000 years ago o 5,000 years ago. Ngunit ngayon mismo. At hindi lang mo natupad yung salita ng Diyos doon sa kapitbahay ko. Hindi. Ngunit bahagi mo na makita natin na natupad ang bahagi na ito ng banal na kasulatan. Sa akin, bahagi ako sa kasalukuyan. Katulad na ng halimbawa ko ngayon, siguro makita natin na rin, ano yung natupad? Hindi yung ibinahagi ko sa akin ang banal na kasulatan upang ipahayag ang mga bagay na ito sa mga mukha. So, well, kayo, nakikinig kayo, bahagi yun na natutupad para ipahayag ang mabuting balita na ito sa mga lugar at sa mga taong na nais na gamitin ng Diyos. At sana makita natin yung pagkilos na ito. Sabi ko nga, alam nyo ngayon, pagpunta sa dalanan, medyo mahirap na yung pumunta sa dalanan. Well, hindi lang ngayon, kahit anong una. Pero lalo na ngayon, kasi ay nagkakaroon ng road widening yung daan patungo doon. Kaya may traffic ngayon doon sa mundo. Kasi bakit nagro-road widening, malalim yung kapinulaan ay kapag may dumaan ng malalaking dump truck ay pinapayupo doon sa maas o bigyan doon sa baba. Hinayaan mo ng makadaan yung dump truck kasi hindi kasya sa daan. Hindi, uulan doon sa bangin o doon sa malalim na bahagi na hinuhukay para mapanapag yung daan. Pero yun po, kapag tayo umakyaw sa dalalan, ay lalong-lalo na natin sapagkat bagamat malapit lang sa atin, baryo lang namin, kaya lang, ay hindi ko masyadong malayo papunta sa atin. At mga alam nyo kung magkano yung bayad sa tricycle, one way, 120. So, kaya po ako nagpapasalamat sa mga tumutulong na tayo ay makapagbahagi na makarating tayo palagi every Saturday sa dalalan para makapagdiwang ng misa. So, at sa inyong mga pagtulong upang ito ay magkaroon ng kaganapan. Kasi maliwanag yan, hindi lang sa pagkagsakot ng ating parokya, pero sana makita nyo namin na kapag tayo nakararating doon, bagamat hindi kayo kasama, pero gawa na ninyong tulong na may isa katuparan namin yung ating tungkulin na makikita natin namin. Nagkakaroon ng kaganapan ang bahagi na ito ng banal na kasulatan sa buhay natin ngayon at sa atin. Kaya sana maging mulat tayo.
na natutupad ba? Natutupad ba ang salita ng Diyos sa buhay natin ngayon? At sana nanimula tayo kanil, ipag-iwang natin. Sana maging bahagi ito. Ipagpasalamat natin. Bakit? Ay maliwanag na kumikilos ang Diyos sa gitna natin. Bakit? Yung kanyang salita may epekto sa pang-araw-araw natin pagkilos sa daigdig na ito. Ano po ang iniiwanan mo sa inyo sa pagpili natin ngayon para sa lingkong ito? Makita natin na nagkakaroon ng kaganapan